Hi guys! Sa video na ito, pag-usapan natin ang 7 bansang may pinakamaraming minahan ng ginto sa mundo. Isang bansa ang kamakailan lang ay nangibabaw sa merkado. Ang pagmimina ng ginto ay mahalagang bahagi ng mga ekonomiya at nagpapatakbo ng pandaigdigang merkado. Ngunit, iilan lamang ng mga bansa ang nangingibabaw sa industriya na ito. Ang ilan ay matagal ng mga higante, habang ang iba ay mabilis na umaangat. Pinabago ang tanawin ng produksyon ng ginto. Ang kabuoang larawan ay naglalantad ng mga nakakagulat na pagbabago na maaaring magbabago sa hinaharap ng mahalagang metal na ito. Ang ginto ay hindi lamang isang makinang na metal. Ito ay isang pundasyon ng pananalapi, isang teknolohikal na yaman, at isang kulturang simbolo. Habang nagbabago-bago ang mga ekonomiya at tumataas ang mga tensyong geopolitikal, nananatiling mahalaga ang ginto sa pandaigdigang kalakalan. Noong 2023, ilang bansa ang nagpapakatatag ng kanilang posisyon bilang mga pangunahing manlalaro sa produksyon ng ginto. Bawat isa ay may sariling estratehiya, hamon at ambisyon. Sa Australia, ang pangingibabaw ng ginto sa Australia ay nagtatakda ng bilis para sa mundo. Sa kahangahangang 12,000 tonelada ng gintong nakuha noong 2023, hindi lang basta nakakasabay ang Australia. Ito ay nangunguna na. Ang antas ng produksyon na ito ay nagpapakita ng mahalagang papel ng ginto sa ekonomiya ng Australia na bumubuo sa mahigit 50% ng mga pag-export ng bansa at nagbibigay ng 8% sa GDP. Ang mga pangunahing minahan tulad ng Newmont, Boddington, Newcrest, Kaja at Newmont's Tsunami ay nasa sentro ng tagumpay na ito. Ang malalaking reserba at maayos na operasyon ay nagpapanatili sa Australia bilang pinuno sa pandaigdigang industriya ng pagmimina na hindi lang nagpapalakas ng lokal na ekonomiya kundi nagpapatatag sa papel nito sa pandaigdigang merkado. Sa Russia naman, ang pananatiling matatag ng ginto sa Russia sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Kasunod ng Australia, nakapagtala ang Russia ng 11,100 na tonelada ng gintong produksyon noong 2023. Pinapanatili ang posisyon nito bilang nangungunang tagapagsupply ng ginto sa Europa mula pa noong 2010. Ang gobyerno ng Russia mismo ay isang mahalagang mamimili, sumisipsip ng malaking bahagi ng produksyong lokal. Gayunpaman, ang mga parusang ipinataw ng bansang kanluranin kasunod ng pagsalakay sa Ukraine ay nagbigay ng komplikasyon sa kakayahan ng bansa na makipagkalakalan sa ibang bansa na nagtulak sa pagbabago ng kanilang estratehiyang pang-ekonomiya. Sa kabila nito, nananatiling pangunahing tagapag-ambag ang Olimpiada Mine sa Siberia na bumubuo sa 20% ng kabuuang produksyon ng Russia. Sa kabila ng mga hadlang sa politika, nananatili ang mahigpit na kontrol ng Russia sa merkado ng ginto. Pinapanatili ang posisyon nito bilang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang kalakalan. Sa Afrika naman, ang pamana ng ginto sa South Africa humihina ngunit mahalagang puwersa pa rin. Ang South Africa na minsang kinilala bilang kabisera ng ginto sa mundo ay nagtala ng 5,000 tonelada ng produksyon noong 2023. Bagamat nawala na ang dating posisyon nito bilang nangunguna, nanatili itong pinakamalaking tagapag-produce ng ginto sa Africa at mahalagang bahagi ng sektor ng pagmimina sa kontinente. Nasa puso ng produksyong ito ang East Rand Mine sa Boksburg na may lalim na 3,585 metro sa ilalim ng lupa. Isa sa pinakamalalim na minahan sa mundo. Habang lumalakas ang kompetisyon mula sa ibang bansang Aprikano, mahalaga pa rin ang kasaysayan at patuloy na kontribusyon ng South Africa sa pandaigdigang industriya ng ginto. Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay nanatiling konektado sa industriya ng ginto sa pamamagitan ng estratehikong pagmimina. Sa 3,000 tonelada ng gintong nakuha, patuloy na pinapanatili ng Estados Unidos ang malakas nitong presensya sa pandaigdigang merkado. Ang mga estado ng Nevada at Colorado
ay pangunahing sentro ng pagmimina, kung saan nag-ambag ang Nevada ng 80% ng kabuuang produksyon ng US noong 2021. Malaki ang epekto ng ginto sa ekonomiya ng US na may net itong export na nagkakahalaga ng $9 billion noong 2021. Habang patuloy na pinapalakas ang mga operasyong pagmimina sa kanlurang bahagi ng bansa, nakatuon ang US sa pagpapanatili ng produksyon nito upang mapanatili ang kahalagahan nito sa pandaigdigang kalakalan. Sa China naman, ang China ay pinagsasabay ang produksyon ng ginto at mga prioridad sa kalikasan. Nakapantay ng US noong 2023 ang China na nagtala rin ng 3,000 tonelada ng produksyon ng ginto. Gayunpaman, pinabagal ng mga regulasyong pangkalikasan at pagkalipasan ng ilang reserba ang produksyon nito. Bagamat dating pinakamalaking taga-konsumo ng ginto sa mundo, binabago ng China ang industriya nito sa pamamagitan ng eco-friendly na polisiya. Sa kabila ng mga hamon, ang pagtutok ng China sa napapanatiling pagmimina ay maaaring magtakda ng bagong pamantayan sa industriya na nagpoproposisyon sa bansa bilang pinuno sa makakalikasang inobasyon sa halip na sa dami ng produksyon lamang. Indonesia. Ang Indonesia ay higit pa sa isang tagapag-produce ng ginto. Nag-ambag ang Indonesia ng 2,600 na tonelada sa pandaigdigang supply salamat sa Grasbergs Mine sa Papua, isa sa pinakamalaking deposito ng ginto sa mundo. Sa Indonesia, hindi lamang tungkol sa pagmimina ang industriya ng ginto. Ito ay mahalaga rin sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Pinagsasabay ng Indonesia ang paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan na tinitiyak ang posisyon nito bilang isang mahalagang manlalaro sa sektor ng ginto habang pinoprotektahan ang likas na yaman nito. Brazil. Kasaysayan, mga hamon at landas sa hinaharap. Nakapagtala ang Brazil ng 2,400 tonelada ng produksyon ng ginto noong 2023 na may mga ugat sa pagmimina nito na bumabalik pa sa panahon ng kolonyalismo. Sa kasalukuyan, nakasentro ang mga operasyon ng pagmimina sa mga estado ng Amazon at Pará. Ngunit kinakaharap nito ang mga seryosong hamon tulad ng ilegal na pagmimina at pagkalbo ng kagubatan. Isinasagawa na ngayon ang mga hakbang upang labanan ang mga isyong ito, kabilang ang mas mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng mga patakaran upang maprotektahan ang mga kagubatan ng Brazil habang pinapanatili ang mayamang pamana nito sa pagmimina ng ginto. Ang nagbabagong tanawin ng produksyon ng ginto. Ang tanawin ng pandaigdigang produksyon ng ginto ay patuloy na nagbabago na hinuhubog ng mga puwersang geopolitikal, estratehiyang pang-ekonomiya at mga inisyatibang pangkalikasan. Mula sa pangibabaw ng Australia hanggang sa matatag na produksyon ng Russia, mahalagang pamana ng South Africa at mga makakalikasang hakbang ng China, bawat bansa ay natatanging impluwensya sa merkado. Habang nananatiling mataas ang demand para sa ginto, patuloy na umaangkop ang mga pangunahing bansang ito sa mga bagong hamon na tinitiyak na ang mahalagang metal na ito ay mananatiling mahalaga sa isang lalong komplikadong pandaigdigang ekonomiya.